maraming katanungan dito. And isa pa, may katanungan din ako dito. Kung yung mga screenshots na yan, na hawak ni Berador, yan ba ay mga bago? Or yan ba ay mga luma? No? Kailan pa yan na napag-uusapan? Yung mga usapan na yan, no? Yan lang nga siguro, total hindi naman si Yami talaga ang involved dyan sa usapin. Hindi siya yung nagmarites. Siguro mas maganda, ni-reach out muna si Yami. Kasi, pero sabi naman ni Berador, mapapanood niyo po dyan na kapag hindi siya mag-PPM, halimbawa mayroong mga report sa kanya ng gano'n, may mga problema ng ganyan, hindi siya para mag-PM doon sa isang tao. Pero kung tutuusin talaga, hindi mo rin naman din dapat talagang i-PM na si Yang Mi dahil hindi naman talaga si Yang Mi ang nagmarites. So, shout out pala sa'yo, Berador. Before ka mag-open ng forum, ayaw ko mag-talk ngayon, Berador, ha? Tandaan mo rin, Berador. Before ka mag-open ng forum sa iyong live, you must ask first, okay? Bakit, ano yung purpose mo? Bakit mo nilabas ang mga usapan sa GC? Kung ikaw ay presidente ng isang grupo, ng isang reactors, okay? Kung may utak ka, dapat, kung gusto mo yung tahimik ng community, gusto mo pala pagbangga-banggain ang bawat mga supporters. Bawat mga supporters, gusto mo bangga-banggain, mag-away-away. Kayo mismo ang gumagawa ng gulo. Kung hindi yan pinapalabas, usapan ng tahimik, of course, masisettle yan in private. Bakit mo usapan into public? What is your purpose? Gumagamit ka ba ng utak mo? Ayun, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Guys, nandito tayo para mag-reaction dito sa naging vlog ni Boss B. At dito ay sinagot niya ang lahat ng katanungan at ayun nga, mga tanong ni na Bupil at ni Sangkay, according to doon sa kanyang inilive noong nakarang araw, yung tungkol sa mga GC, yung mga screenshot na inilive ni Boss B, At bago po tayo mag-start, pakisuportahan po muna ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. Guys? At dito nga po ay inisa-isa ni Boss B yung mga katanungan ni Bofil, ni Sangkay, saka ni Yang Mi. Guys? Ito po, panoorin na natin. Kakaroon ng issue, mga kaibigan, mga kalingap. Yan po yung mga katanungan ng ilan at ganoon din po si Bopel nagtatanong sa atin na tama ba yung ginawa natin. So, sasagutin po natin yan mga kaibigan, mga kalingap. At ang unahin muna natin dito ay si Yang Mi. Unang-una. Ayan guys, unahin niyang sagutin itong si Yang Mi, dahil doon sa mga paratang kay Boss B, At sinabihan pa nga si Boss B dito ni Yang Mi na may utak ka ba, di ba? At masakit yun, guys. Kahit sino makarinig ng sabihan ka ng ganon ay masakit yun. Pero itong si Boss B ay naging kalmado lang. Diba guys? At sinagot lahat ng mga aparatang. Diba? Ito po, diretso na po natin guys. Mga kaibigan, mga kalingap, nag-live ako. Starting pa lang ng live natin mga kaibigan ay sinabi na natin doon na walang communication or hindi nakipag-usap doon si Yang Mi sa ating content. Diba? Ngayon mga kaibigan, may mga binasa tayo conversation. Conversation mga kaibigan. Ayun guys, yung sinasabi na yung screenshot na isinend kay Boss B, At yun yung binasa doon sa live na yun ni Boss B. Doon sa GC na nakarating sa atin. Ngayon, ang sabi nga ni Bupil dyan, bakit hindi ko pinangalanan yung dalawa? Kahit naman ipasa ko sa iyo ay hindi ko kilala yung tao na yun.
yung mahaba na message yung dalawa. Hindi talaga makita yung pangalan doon kahit ibigay ko sa iyo yung screenshot, mga kaibigan. Pero common sense, nasa unang start pa lang ng aking live ay sinabi ko na doon na admin doon si Yang Mi. Ang sabi mo nga, ang naputukan dito ng CC ay si Yang Mi. Siyempre naman. Sino pang puputokan ng sisi dito? Ay itong si Yang Mi nga yung admin noong GC na pinagmulan ng mga screenshot na yan, ano? Sino pa bang mapuputukan talaga dito? Ay di si Yang Mi talaga, di ba? Ano? At ang sabi nga ni Bopel, eh bakit hindi ko ipini-M si Yang Mi? Ito yung masasagot ko dyan, mga kaibigan, mga kalingap. Ano? Ang dami ng mga naging sigalot, marami na ang mga naging pangyayari dito sa kalingap na inire-reach out natin si Yang Mi. Yun guys, no? Nire-reach out talaga ni Boss B itong si Yang Mi. Pero idiretso na po natin ano, kung ano yung naging sagot ni Yang Mi kada i-reach out siya ni Boss B, ano, para makausap dito sa Karaba. Ito po. Reach out natin, mga kaibigan. Lalo na pagka may mga kalaban sila dito sa loob ng kalingap o may mga ganyang usapin, ay inire-reach out natin si Yang Mi. At alam niya yan. Pero, ano ang sagot sa atin ni Yang Mi, mga kaibigan, mga kalingap? Wala siyang time. Ayun. Yun pala naman ang nagiging sagot ni Yang Mi eh. Tapos, doon sa live niya, sasabihin na bakit daw hindi siya in-reach out. Diba? Doon na lang eh talagang masasabi natin na dapat lang talaga na hindi i-reach out dahil ilang beses nang ni-reach out si Yang Mi pero hindi siya pumupunta or nagpa-participate, ano? Ang tanging dahilan niya ay wala siyang time. Wala siyang time, ang sabi niya. Pero ang tanong ko doon, mga kaibigan, bakit nakakapag-live siya? Yun, di ba? Wala siyang time pero nakakapag-live. Di ba? Parang ganun din lang naman yun eh, ano? Parang nag-live ka rin lang kung susunod ka, ano? Kung dadalo ka do sa mga reach out ng Karaba bilang. Ini-invite natin siya doon sa Karama sa programa ni Kuya Val Santos Matubang. Pero ini-ignore niya at wala siyang time sa mga ganong bagay. Yun. Pero, nakakapag-live naman siya. Ngayon, mga kaibigan, sa totoo lang, hindi sana ito dadami. Hindi ito lalala itong usaping ito, mga kaibigan. Ang problema, mga kaibigan, sa halip na gawaan ng aksyon ni Yang Mi, yung kanyang mga member, mga kaibigan, nagdadakdak pa siya dyan. At tinatanong niya. Oo nga, no, yung pagla-live ni Yang Mi, di ba, nung isang gabi. Siguro yan yung sinabi ni Berador, ano, sa halip na gawa ng paraan, bigyan ng leksyon yung mga member na nagchichismisan doon sa GC ay nag-live siya para kung ano-anong sabihin ano kay Boss B. Parang inaway pa nga niya si Boss B dito eh, ano, at kung ano-anong sinabi pa niya, di ba? Kung may utak tayo. Common sense. Yun yung mga tanong ng mga tao na hindi ko nasasabihin sa inyo na walang alam, pero siguro masasabi ko toxic, di ba? Yan yung mga tanong ng toxic eh. Di ba? Yun yung mga salita ng mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, di ba?
ang sasabihin na lang, may utak ka ba? Common sense. Common sense naman na may tao bang gumagamit ng utak o wala. No, hindi na dapat nating i-rebuttal yan. Alam na natin. Siyempre, tao tayo, di ba? Anong ginagamit natin? Di ba utak? Salita na ganyan, mga kaibigan, ay common. No? Ewan. Hindi na natin dapat pahabain at kahit Yes. sinong bata ay masasagot kung ano ang ibig sabihin niya at masasagot din, mga kaibigan, mga kalingap, na parang ano, di ba? Hindi niyo sabi. Ngayon, di nasagot ko na mga kaibigan yun. Sinasabi ninyo na bakit hindi ako nag-PM. At saka yung purpose ko na i-reach out yung kanilang grupo. Napakasimple lang ang dapat na ginawa. Ang dapat ginawa, binigyan ng punishment yung kanyang mga grupo para sa ganon ay maibsa naman yung mga katanungan sa aking puso. Tama. Ito yung purpose ko, mga kaibigan. Ito, gusto rin nyo malaman yung purpose ko. Sa live nga ni Kalinga Prab, mga kaibigan, ay napakarami niyang bashing. At itong mga bashing na ito, mga kaibigan, ay Dito pala nagbase si Boss B, doon sa naging live ni Kalinga Prab, siguro talagang pinakinggan ni Boss B at nagbabasa siya ng mga comment doon at may napansin siya dito sa mga screenshot, yung pinag-uusapan dito sa screenshot at yung mga sinasagot ni Kalinga Prab doon sa live. Yun yung napansin ni Boss B. pinpoint lang sa mga supporter ng Jomcar. Ibig sabihin yung pagiging toxic ay parang Jomcar lang yung sinasabihan na toxic, pero Lang sa basher, yung mga basher ng Jomcar. Ngayon, mga kaibigan, ay nagtanong tayo, saan ba galing talaga ang bashing na ito? Dito ba sa community talaga? O lahat ba ito ay taga-community ng Jomcar o talagang viewers ng Jomcar? Kasi nagtataka ako, mga kaibigan. Kaya masasabi ko sa inyo na gumagamit tayo ng utak, hindi yung bunganga. tama. Ang mga comment doon ay about sa Utak talaga nga ginamit ni Boss B dito, kasi nag-isip siya di ba? Nag-isip siya na pinag-kumpara niya yung mga natanggap niyang mga screenshot at yung mga sinasagot ni Kalinga Prab sa kanyang live. Sabi ko, bakit kung about sa pabahay, mga kaibigan, ang kanilang ginagawang pangbabas kay Kalinga Prab ay may bahay si Carla? Di ba? Bakit ang issue ay pabahay? Yun ang punto ni Samantalang si Carla ay may pabahay. Di ba? Paano nanggaling sa mga fans ng Jomcar yung mga na yun, di ba? Kasi may bahay naman si Carla. Kakapagtaka. Yes, kakapagtaka talaga. Bakit itong usapin na ito na sinasagot ni Kalinga Prab, ay kung tutusin, wala nang problema kasi kung ikaw ay supporter ng Jomcar, alam mo na may bahay na si Carla. Ngayon, guys, ito yung sinasabi ko na sino ngayong hindi gumagamit ng utak. Di ba, guys? Dito talagang malalim yung pinaghugutan ni Boss B dito, guys, At naisip niya na bakit ganon yung mga sinasagot ni Kalinga Prab doon, at sangkot ang bahay. Samantalang itong si Carla ay may bahay naman. Diba, guys?
Idiretso na natin, no, yung pagpapaliwanag ni Boss B. Mga kaibigan, may nakarating nga sa akin na SS na yan. Yung po SS na yan, mga kaibigan, ay buhat pa noong September 28. Buhat ng Masita, Siyang May, doon sa 1 month ago. 1 month ago, no, guys, 1 month ago na yan. ipinost niya na picture ni Krista. Yan po. Bago pa, no? Bago pa. Diba? Bago. Kasi tanong din isang kayan kung luma o bago. Ayan nga, sinabi ko na sa inyo, September 20. Ayun, nasagot na rin si Sangkay, guys. Di ba? It nag-start doon sa, ano na yun, sa point na yun. Ngayon, ako nagtataka naman dito sa kay na Bopel, na sabi nga niya sa akin ay EPM at bakit hindi ko dinaan sa message o pag-usapan na lang. Ako lang ay nagtataka kasi bakit kapag laban kay Kalinga Prab, kailangan nating silent, no? Kailangan nating i-silent. Yan nga yung nasabi ko sa inyo. Kapag kayo nag-away-away dyan at merong aligasyon sa inyo, i-reach out ko kayo. Kahit na sino sa inyo, i-reach out ko kayo. Yan po yung ginagawa ko para peaceful ang lahat, para maayos. Pero, kapag ikaw, doon sa inyong GC, ay kalaban na o tinitira na ninyo si Kuya Bal Santos Matubang at si Ayun, tinitira pala no? Tinitira sa GC. Si Kalinga Prab at si Kuya Val. Diba? Kailangan pa bang i-reach out yan, guys? Para sa akin, hindi na. Hindi na. Kalinga Prab, hindi ko na kayo i-reach out. Yes. Bago ang gaganda pa ng mga comment ninyo doon sa live streaming ni Kalinga Prab, para sa ganun ay mabango kayo. Samantalang sa loob ng GC ninyo may maritisan. Diba? Yung point natin dito, mga kaibigan. Yun ang point natin dito, mga kaibigan. Para malaman din, ay Kalinga Prab, ay hindi lang doon sa Jungkook community nagagaling yung bashing. Oh. Yes, hindi lahat, no? Hindi lahat galing sa community ng Jomcar, no? Meron ding nanggagaling sa iba community, no? At yun ay siguro dito sa pinanggagalingan kay Yang Mi siguro na community, Alam na natin kung nasaan itong si Yang Mi ngayon, di ba? Ang GC, yung iba, doon sila nag-uusap-usap at nagmamaritisan. Di ba? Yun po yung akin. At saka doon sa mga pag-reach out ko sa kanya, ay inigro na niya ako ng ilang beses. Ano pa ang mahihingi kong kasunod kapag sinabi? Yes, oo. Diba? Kung isa o dalawa, tatlo na inignore ka na sa inyong isa invitation mo doon sa Karaba, uulit ka pa ba? Mapapahiya ka lang di ba? Pag lagi mong nakakahiya din na isa, dalawa, tatlo, hindi ka pinagbigyan, ay i-reach out mo pa ba siya? Di ba? Hindi na. Pambira, So sa kanya na, oy, Yang Mi, ito ay ay yung member mo dyan ay gawan mo ng ganito garin Para yun? Para silent na kalaban ng Kalingap yung nasa grupo niya para walang may makaalam. Kaya yun? Ito lang yung katanungan sa iba. Bakit parang nagtataka ako kapag kalaban ni Kalinga Prab, dapat nating IPM at dapat maayos natin sa GC yung usapin. Tataka ko, bakit kapag laban kay Kalinga Prab at Kuya Bal Santos Matubang ay kailangan nating IPM pa si Yang Mi at i-reach out? Yun? Parang ipagtanggol natin si Yang Mi? O yung mga grupo? Ito talaga sa totoo lang. Kaya nadamay na talaga rito si Yang Mi at inasabi na rin natin
na bakit ipinagtanggol mo yung mga marites mo dyan? Pinagtanggol mo. Di ba? Pinagtanggol mo. Kung ikaw talaga ay inasabi natin mga kaibigan na busy ka, inasabi mo na wala kang alam dyan sa GC na yan, active ka sa GC na yan eh. Active ka. Dapat, binigyan mo ng punishment kung talagang siyempre tapos na sana yun. Mga kaibigan, sa totoo lang, tapos na. Sabihin mo lang na, wala na to. Ito ay, pasensya na. At ito, binigyan ko ng punishment. Eh ngayon, ang sabi ninyo, nag-rate ako ng gulo. Magulo ba ga? Hindi naman. Kaibigan, kasi yung ibang viewers ng Jomcar, mga kaibigan, ay naghahanap din or nagtataka din sila kung bakit parang ang mga laban sa kanya or doon sa mga nag-comment na yon sa live ni Kalinga Prab ay parang napunta sa Jomcar Land. Totally hindi naman lahat ang sinabi doon ni Kalinga Prab, pero yung nagtatanong about doon sa mga ginagawa ni Kalinga Prab ay na-address dito sa mga viewers ng Jomcar. At napupuri. Yan lang. Doon sa Jomcar, sa mga viewers ng Jomcar, na-address, ibig sabihin na parang Jomcar lang yung sinisisi, di ba? Parang yung mga nag-comment ng bad na yon ay Jomcar lang. Pero hindi pala, Yung kabilang GC. Edi sa akin, ang purpose ko dito, sige, ang bangunin nyo dyan ngayon ang bangunin nyo. Sige, para malaman natin lahat na may mga baho tayo pare-pareho. Yun talaga ang purpose ko. Para magkaroon din ng kasagutan ng ibang viewers ng Jomcar na hindi lang sa kanilang community nang gagaling, kung hindi meron din doon sa isang GC. Yun ang purpose ko talaga eh. Kasi, habang nanonood ako, inapagmasdan ko yung comment na yan, related doon sa nag-uusapan sa GC. Kailangan pa ba natin? Yan talaga, Yan talaga ang gumagamit ng utak, di ba? Tapos sasabihin nila na may utak ka ba, Berador? Ang bira, Ayan, hindi pangkaraniwan ang utak ni Boss B. Napag-ugnay niya yung mga sinasagot ni Kalinga Prab doon sa live at saka yung usap-usapan doon sa GC na na-screenshot at isinend kay Boss B. Diba? Bigat yung message at kausapin para maging silent na sila na basher ni Kalinga Prab. Oo, siguro. Siguro ganun ang gustong palabasin nitong iba. Diba? Sa akin. Matagal ko ng strategy yung inasabi ninyo at i-message yung mga taong involved sa mga ganyang usapin o sa may mga issue. Pero, pag ang issue na, mga kaibigan, ay laban kay Kalinga Prab at Kuya Bal Santos Matubang, hindi ko kayo isa-silent. Bibigyan ko kayo ng kahihiyan. Oo, bibigyan ko kayo ng kahihiyan. Bakit? Ginawa niyo yan eh. Ano yan? Magiging plastic tayo na ang bait-bait natin kay Kalinga Prab. Meron naman tayong usapin doon sa loob ng GC natin na laban kay Kalinga Prab. Diba? Marami akong naayos ng mga problema o kung ano-ano pa mga kaibigan. At ayun guys, di ba? Iba talaga yung utak din ni Boss B dito, sa kanyang talagang
pinag-aralan niya to bago niya inilabas ang ano na yan, yung sa GC na yan, yung mga screenshot. Pinag-aralan niya to, guys, ito ay hindi basta-basta for the views lang, di ba? Ito ay concern na rin si Boss B sa nangyayari doon sa GC na yon, kasi nababas na nga ito, at kinakalaban na itong si Kalinga Prab at si Kuya Val, di ba? Yun yung pinupunto ni Boss B dito, kaya hindi na niya ni-reach out pa itong si Yang Mi, di ba? At saka ilang beses nang ni-reach out ata si Yang Mi, ay ang dahilan ay walang time, di ba? Idiretso po natin Tama yung inasabi nila sa akin na strategy ko talaga ang i-message yung mga tao na yan. Totoo yun. Totoo. Pag nag-aaway-away ang mga reactor, may issue si ganon, may complaint si ganon, kailangan maayos ko. Paglaban kay Kalinga Prab, paglaban dito sa programa ng Kalinga, for the first time narinig ko yung katahimikan na at para maayos at para hindi lumala yung gulo. Hindi ko po dapat i-PM or hindi ko dapat i-reach out. Ang ginawa na lang dapat ni Yang Mi, hindi yung puro daldal siya doon sa kanyang YouTube channel na nagpipiling siyang napakagaling, pero pagdating doon sa tunay na pakikinig mo ay nakakatawa lang. Nakakatawa lang yung kanyang mga doon. Pero kung ang sabi nga natin mga kaibigan katahimikan, at yun ang gusto ninyo, for the first time narinig ko yung katahimikan at para maayos at para hindi lumala yung gulo. For the first time kong narinig. Kay dito sa mga nagtatanong, alam na natin. Alam na natin yung mga nagtanong kung sino. Kasi isipin niyo yun, gusto ninyong maging silent ako at kinakailangan maayos ko paglaban kay Kalinga Prab, paglaban dito sa programa ng Kalinga. Samantalang noong ang purpose ni Yang may mga kaibigan ay makapagpatayo ng landing pad or makapagpalawak ng programa ng Kalingap, ay isa lang ang naging tagapagtanggol, si Derek Noelsa. Pero paglaban sa Kalingap, kailangan natin i-message. Ano ba talaga tayo? Yan lang naman yung tanong ko. Ako, Boss B. Bupil. Kalingap ako. Bupil. Yan ang tanong ko, Bupil. Tama ba na pagka doon sa programa ng Kalingap ay i-content natin yung pagpapalawak ng programa ng Kalingap, ay i-content natin at kontrahin natin sa mga ganyang bagay. At kapag laban dito kay Kalinga Prab, ay kinakailangan nga nating i-mixes. Tanong lang naman ako. Ano ba yun? Tama ba yun? Kapag pagdating dito sa programa ng Kalingap, content natin, kontrahin natin to. Pero kapag laban kay Kalinga Prab, silent. At doon sa ibang mga ay kinakailangan nating i-reach out at kausapin. Kasi sabi nga napupokus or napupunto na ng si Yang Mi. Napakasimple lang naman sana. Kung ang ginawa ni Yang Mi doon sa kanyang live streaming ay sinabi niya doon sa mga viewers niya na binigyan ko na ng punishment yung mga tao na yun. Pasensya kasi hindi ko alam at hindi ako nakatutok. Ay, ang ginawa niya doon, grabe yung kanyang mga pang-rebattal sa akin. Rebattal na nakakatawa. Sa totoo lang. Rebattal na nakakatawa. Oo, sa totoo lang.
ayun guys, no, yung mga paliwanag ni Boss B, sinagot niya ang lahat ng tanong sa kanya ni Miss Bopil, ni Sangkay, at saka itong reaction sa kanya ni Yang Mi, doon sa live, diba? And guys, sana magkasundo-sundo na kakagad itong mga to, sana malutas na itong ganitong mga problema. Kasi ang Kalingap ang apektado dito, guys, kasi Kalingap laban sa Kalingap to, guys, nawawala na yung ating pagiging one Kalingap, one family, di ba? Kung tayo-tayo rin lang yung nag-aaway-away dito, di ba guys? At sana makakasundo-sundo na itong lahat ng mga community na to, sana mag-suportahan na lang, di ba? At sana manawa na tayo sa mga issue na ganito, di ba guys? Ayun, at siguro hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction dito sa naging vlog ni Boss B. At pinagtanggol niya yung sarili niya dito at sinagot ang lahat ng mga tanong sa kanya, di ba? According doon sa kanyang unang live tungkol doon sa mga screenshot na napasa kamay ni Boss B. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.